Para sa videong ito, maririnig ninyo ang dalawang kasong parehong nagmula sa probinsya ng Cebu tungkol sa kaawa-awang sinapit ng dalawang senior citizen sa kamay ng mga taong halang ang kaluluwa. Alamin natin ang kanilang kwento at kung paano sila humantong sa ganoong sitwasyon. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Ang Cebu ay isa sa pinakamalaking isla sa Visayas. Kilala ito bilang Queen City of the South at isa rin sa paboritong dinarayo ng mga turista sa ating bansa. Matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng isla, mga 90 kilometers mula sa city proper, ay ang bayan ng Mualbual na itinuturing na 4th class municipality sa probinsya. Maraming pupunta doon dahil sa magandang baybayin nito at para sa pagkakataong lumangoy kasama ng pawikan at mga isda. Pero nitong March 4, 2024 lamang, araw ng Lunes, binulabog ang kanilang tahimik na bayan ng isang karumal-dumal na krimen. Nakatanggap ang mga lokal na otoridad ng tawag mga bandang alas 5 ng hapon na may natagpo ang bangkay daw sa isang purok na agad naman nilang pinuntahan. Ang hindi lang nila inaasahan ay kung gaano kabrutal ang pagpatay na ginawa sa kaawa-awang ginang. Nadatnan nila sa mga damuhan ang katawan ng matanda na pugot na ang ulo, putol rin ang pareho nitong mga kamay at mga taga ng itak sa kanyang katawan. Ang biktima ay kinilala bilang ang 75 years old na ginang na nagngangalang Gomercinda Denida Avenido. Siya ay tubong Cebu at isang residente ng Purok Malubkas. Matagal nang naninirahan sa lugar ang ginang pero dahil ilang taon na siyang balo at nang may kanya-kanya na ring pamilya ang kanilang mga anak, mag-isa na lamang ito doon. Ang tanging kasama niya lang sa bahay ay ang isang dalagang kinupkup niya na nag-aaral pa ng high school. Gayunpaman, regular naman itong binibisita ng kanyang mga kamag-anak at pamilya. Ayon sa mga saksi, ang salarin daw ay tagaroon lang din sa kanilang lugar at nakilala nila ito dahil nakatira iyon mismo sa lupain ng ginang. Ang pangalan ng tinuturo nilang suspect ay si Reno Arcelo Tereso na isang 36 years old na lalaki. Paliwanag pa nila, isa itong informal settler sa property ng matanda at matagal nang naninirahan doon nang hindi man lang nagbabayad ng renta. Noong una, pinahintulutan naman daw siya ng ginang na manirahan doon ng pansamantala. Gayunpaman, umabot na siya ng ilang taon doon hanggang sa kalaunan ay nagtayo na rin ito ng barong-barong at gumagawa ng mga bagay na hindi nagustuhan ng matanda. Naging dahilan naman iyon para magpasya na ang ginang na paalisin ng tuluyan si Tereso sa kanyang property. Simula no, naging madalas ang pagtatalo ng dalawa na umabot di umano ng isang buwan, subalit sa halip na sumunod at umalis na lamang, nagpatigas pa rin ang lalaki at pinagpatuloy ang paninirahan sa property. Ibinahagi naman ni Gomercinda ang problemang ito sa kanyang pamilya, ngunit hindi lang nila inaasahan na may iniisip na palang masama ang lalaki laban sa kanilang tiyahin. Ayon pa sa pamangkin ni Gomercinda, may pamilya naman daw si Reno pero hindi lang nila sigurado bakit hindi siya umuwi doon. Maaring hindi daw niya ito nakakasundo o di naman kaya ay hindi talaga nila mapakisamahan dahil sa kakaiba niyang ugali. Madalas din daw makikita na paikot-ikot si Reno sa lugar at nagtatrabaho naman bilang mananahi ng sapatos. May maraming pagkakataon din di umano na nagpapakunwari siyang may sira sa ulo para makumpiyansa ang mga tao sa kanya at hindi siya pakialaman. Ngunit maliban doon, wala na silang ibang problema rito kundi ang katigasan lamang niya na hindi umalis sa lupain ng ginang. Ayon sa batas sa ilalim ng Republic Act 7279 para sa mga informal settlers o minsan tinatawag na squatters, nakasaad doon na informal settlers are protected from eviction and are provided resettlement plans that comply with living standards such as connection to decent housing, electricity, potable water, and are allowed to purchase their new location or acquire a tract of land through a socialized payment plan. Ang ibig sabihin, protektado sila mula sa pagpapaalis sa lupaing kanilang tinitirhan at dapat sila daw ay bigyan ng resettlement plans o pabahay na naaayon sa pamantayan ng pamumuhay na sa makatuwid ay dapat disente,
may kuryente at malinis na tubig. Maaari din silang bigyan ng option na bilhin ang lupa sa pamamagitan ng isang payment plan. Pero paano ba dapat ang tamang paraan para sila ay mapaalis sa isang property? Una, dapat daw silang bigyan ng kasulatan o notice ng pagpapaalis. Kapag hindi nila ito sinunod, saka sila makikipagkasundo sa barangay tungkol sa kani-kanilang kondisyon. Kapag hindi pa rin naayos, pwede na itong umabot sa kasuhan sa korte kung saan kapag nanalo ang may-ari, may 30 araw na lamang ang mga informer settler sa property para umalis o depende sa kanilang mapagkasunduan. Ngunit bagaman mukhang pabor sa informer settlers ang batas, hindi ibig sabihin nito ay dapat na natin itong abusuhin dahil hindi din naman talaga tama ang mangangkin ng mga bagay na hindi sa atin. Pagkatapos nila makuha ang pangalan ng salarin, agad itong hinanap ng mga pulisya at pagkalipas lang ng 2 oras sa tulong ng mga informant, nakita nila ito sa harap ng isang mall mga bandang 7:00 ng gabi. Nakasakay siya sa kanyang bisikleta, dala-dala ang kanyang mga gamit at pagkain na wari ba'y plano niyang tumakas at magtago ng matagal. Sa kabutihang palad, nagawa nila itong mahuli bago pa man siya makaalis at agad na dinala sa Moalboal Police Station. Ang sa tingin nilang motibo nito sa pagpatay ay personal na galit sa biktima dahil sa pagpapaalis sa kanya sa lupain nito. Kaya base sa salaysay ng mga saksi at ng salarin, napagtagpi-tagpi nila ang mga pangyayari bago ang pagpatay. Umaga ng March 4, 2024, Lunes, nagsimula ang araw ng ginang kagaya ng karaniwang weekday. Naghanda ito ng almusal para sa kanyang kinukukup na dalaga na papasok naman sa paaralan ng araw na iyon. Pagkaalis nito, saka naman siya nagplanong kausapin muli si Tereso upang paalalahanang umalis na sa property. Nag-usap ang dalawa mga bandang 1:00 ng hapon pero kagaya ng dati, hindi naging maganda ang takbo nito. Hindi nagustuhan ni Reno ang tono ng ginang at lalo na ang pagpapaalis nito sa kanya kaya mabilis na uminit ang kanyang ulo. At muli, nauwi na naman sa pag-aaway ang kanilang pag-uusap. Kalaunan sa kanyang galit, bigla na lang niyang tinaga ng matalim na bolo si Gamersinda na agad nitong ikinamatay. Dala rin ng matinding pagkamuhi sa ginang, pinugutan niya ito ng ulo, pinutulan ng mga kamay at pinagtataga sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nang nahimasmasa na siya, doonan niya tinabunan ng tarpaulin ang mga labi ng ginang bago nagligpit ng kanyang mga gamit at tumakas. 4 na oras ang lumipas bago nadiskubre ng mga kapitbahay ang bangkay at agad silang tumawag ng pulisya. Ayon kay Police Captain Claudio Gaco na siyang Chief of Police ng Moalboal Police Station, nagkokolekta na sila ng ebidensya laban sa suspect at nagkakandak na rin ng background check upang malaman kung ito ba ay may mga previous criminal records. Sa ngayon, humaharap na siya sa kasong murder at kung mapapatunayan na siya ay guilty sa krimen, posible itong makatanggap ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Lubos naman ang pagdadalamhati ng pamilya ng biktima dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang kamag-anak. Nagmagandang loob na nga ito na pahintulutan tumira sa kanyang property ang lalaki. Ngunit sa huli, siya pa rin ang napahamak sa desisyong iyon na nauwi pa sa pagkawala ng kanyang buhay. Para sa ikalawang kwento, dumako naman tayo sa hilagang bahagi ng probinsya ng Cebu kung saan matatagpuan mo ang bayan ng Daanbantayan. Nitong huling buwan lang, February 5, 2024, isang malagim na krimen ang hindi nila inaasahang mangyari sa lugar. Isang lalaki ang natagpuang patay, napugot na ang ulo, nahati ang katawan at putol na rin ang mga binti nito. Nangyari ang krimen habang tirik na tirik ang araw, mga bandang 8:00 ng umaga sa may sitio Malaumon, Barangay Tinubdan. Kinilala ang biktima bilang si Cristitulo Brononia Casinillo na 79 na taong gulang na o 79 years old. Nagtatrabaho ito bilang magsasaka at ilang dekada ng residente sa lugar. Hindi naman tumagal, nahuli din nila ang suspect na kamag-anak lang din mismo ng biktima at marami ang nakasaksi sa pagpatay. Ang tinuturo nilang salarin ay ang kanyang pamangkin na si George Kamay Casinillo na 58 years old naman. Ayon pa sa mga nakakakilala rito, matagal na raw na gumagamit ng droga ang lalaki at madalas ding high. Dati itong nagtatrabaho bilang taxi driver pero huminto ito kalaunan nang siya ay nalulong sa ipinagbabawal na gamot.
Nang dinala siya ng mga pulisya sa presinto, hindi naman niya itinanggi ang krimen at agad na umamin na siya nga ang pumatay sa kanyang tiyuhin. Maliban pa doon, nagbigay din siya ng parang walang katuturang dahilan. Ayon pa kay Police Senior Master Sergeant Alfredo Mandal, na siyang Chief Investigator ng Daanbantayan Police Station, inakusahan daw nito ang kanyang tito ng pakikiapid sa minamahal niyang artista. Aminado ito na matinding selos di umano ang dahilan ng kanyang galit sa biktima matapos daw ligawan ng kanyang lolo ang kasintahan na si Gretchen Barreto. Dahil sa paggamit ng droga, iniisip niya sa kanyang utak na may relasyon siya sa aktres at nakaribal di umano niya ang kanyang tiyuhin sa puso nito. Sa kanyang galit at selos, pinuntahan niya ang bahay ng biktima para sana turuan ito ng leksyon at parusahan. Nang mga oras na iyon, ang walang kamalay-malay namang biktima na si Cristitulo Casinilio ay nasa bakuran ng kanyang bahay at tahimik na inaasikaso ang kanyang mga manok na panabong. Hindi nito napansin ang pagdating ng pamangkin na may bitbit na palang 2 bolo at karit. Pagkatapos nun, tahimik itong lumapit sa kanya at pasurpresa siyang pinagtataga. Hindi pa siya nakontento doon at nagdesisyon na pugutan ng ulo ang tiyuhin, putulan ng mga binti at hinati din ang katawan nito. Habang nagaganap ang buong pag-atake, nasaksihan ito mismo ng pamilya at mga kapitbahay ng biktima, pero ayon sa kanila, nagpasya silang hindi na mga alam dahil sa takot na baka isunod rin sila ng salarin. Sa ngayon, sinampahan na ng kasong murder ang suspect at umaasa ang pamilya ng biktima na hindi na sana ito makalabas ng kulungan. Hiling din nila na makamit ng kanilang mahal sa buhay ang hustisyang nararapat dito dahil hindi niya deserve ang nangyari sa kanya. Wala itong ginawang mali pero dahil sa pagiging lango sa droga ng suspect, hindi na ito nakapag-isip ng tama. Lubos silang nagluluksa sa sinapit nito, lalo na sa kanyang brutal na pagkamatay. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.